Yan ginagawa ko dyan para mas maging maganda yung kalalabasan ng pintura natin. So ito ay pinapag-grind ko na lamang. Yan. So nagbaback to zero tayo. So yan ang ginagawa ni Deo ngayon, pinupunasan niya para maalis yung mga dumikit na langis, mga kamasta, no? Yung unang ipapahid muna natin dito bago tayo mag-masilya at mag-primer. So kung mapapansin nyo, zinc po kasi ito. Ayan, para hindi masira tong plywood natin. Kahit na mga uri ng mga kahoy, mga kamasta, pwede nyo gamitin to. Ayan, Davies na liquid tile penetrating sealer. Magandang umaga mga kamasta. Ayan, no? Maulan nga talaga. Wow, ang lakas. Naganda si Jeren. Ayun o, tolda bro. Tolda doon o. At dito na ako nagpadam ng buhangin. Yeah, so dito na ako nagpa-deliver ng buhangin. At sa Salandra, i-deliver sa kabilang project. At walang pag-imbakan ng buhangin doon. Kaya dito ko na pinadiretso. So iwan na natin si Jeren dito at maglilibot na tayo sa ating proyekto, mga kamusta. Nilalamig talaga ako, sobrang lamig. Kahapon di ako gano'ng nilalamig eh. Ngayon itong kamay ko yung nilalamig. Tumaan muna ako dito, 7-Eleven. Tara, sa ROAS project muna tayo, tapos diretso tayo pag-aabot. So dito tayo, ROAS project. So ito yung pang third day natin dito ngayon. Meron yung sasakyan ni Madam. Dito siya ngayon. Ito mga ito. Papabuhat natin yung mga tapos ito mga guys. So installation tayo. Training na kamusta na. Maghahanger na yung tropa. So papa-grind na rin natin itong wall nya. Ayan. So kung anong papansin ninyo, gas-gas na yung wall natin. So ipapasanding natin yun. So yung mga nagtatanong mga mas kung ano yung ginagawa natin kapag ganito na renovation, makeover, kapag ka-furnish yung mga pintura mga kamasta, i-check nyo yan kung ito ba ay nagtutuklapan kagaya na ito. Tuklap na ho yan. So tutuklapan na lahat yan. Ibig sabihin, ayan ay naka-absorb na ng moisture mga kamasta. At may possibility ito ay talagang bibigay na yung kapit ng mga pintura natin sa ating mga wall. Yan ginagawa ko dyan para mas maging maganda yung kalalabasan ng pintura natin. So ito ay pinapag-grind ko na lamang. So nagbaback to zero tayo. Although hindi na natin to kailangan i-grind ng totally na palabasin yung kanyang semento. Ang ginagawa namin dyan, talagang hinahapyawan namin at talagang tinatanggal namin yung mga kumapit na mga o kaya natutuklap na pintura na dati ay nakalagay dyan. So ayan o. So mapapansin na yung mga logo-logo yan. So ibig sabihin, sabi ko nga, naka-absorb na yan ng moisture o kaya naman parang meron siyang mga nalagay na tubig ganyan. So i-check nyo rin yan, kagaya nito ayos naman na to kasi may shed naman dyan. Ibig sabihin, dati yan, walang shed, ito ay nabasa mga kamsa, papag-absorb siya ng tubig. So yan ang gagawin natin, papag-grind natin lahat yan. So sa makeover kasi mga kamusta, number 1 dyan, hindi mo pwede na tapalan mo kaagad dyan ng pintura na akala mo ayos na yan. So magkakaroon ng problema doon, magiging doble trabaho mga kamusta kapag ka ginawa mo yon. Ngayon, yung paraan na yan, dapat i-grind mo talaga para totally na maging maganda yung kalalabasan ng pintura mo at sigurado mas makapit. So yun yung ginagawa namin mga kamusta. Kaya lahat yan, gagasgasin natin. Kaya kung makikita nyo, ayan. Lobo-lobo na yan. Ibig sabihin, dati yan, nag-absorb yan ng moisture. Kaya siya nagkaganyan. Kaya naman, may tulo yan hanggang dun sa taas. Pero tinitingnan ko dito, wala naman. Siguro dati to. Nung wala yung silong niya dyan sa side na yan, tapos dun sa harap na yan.
Kasi kung mapapansin natin, parang matagal na yung mga lobo-lobo na yan. Yan ang gagawin natin mga kamusta, no? So dito ipapakita rin natin yung tamang paraan natin ng preparasyon para sa ganitong uri ng mga walls mga kamusta. Sa mga nagtatanong, ganito yung pamamaraan natin at ipapaalam natin sa karamihan para hindi tayo nagkakaroon ng back job at the same time paulit-ulit na trabaho. So yan kasi yung nagiging problema ng karamihan. Ito mga kamusta, gusto ko lamang ipakita yung paraan natin o kaya naman isang rason kung bakit mas gusto ko na mag back to zero tayo kapag gusto niyo magpalit ng mga tiles. So dito magpapalit kasi kami ng tiles mga kamusta, no? Ibig sabihin, tutuklapin natin yung tiles. Pero dito mga kamusta, meron yung mga sabihin na natin may mga installer mga kamusta na ayaw na nilang alisin itong mga to. So ito yung unang naitapping nung ginamit o kaya nilagay itong tiles na to. Ngayon mga kamusta, mas ito yung gagawin niyo. I-check niyo muna kung okay nga ba itong ginamit na naunang tapping niya. So ang ginagawa kasi ng iba, hinahabol na lang ng palitada. Pero para sa akin, mas maganda mag back to zero na lang kayo. Kasi merong parte na ito ay kapak. Kaya niyan. So ang ginagawa ko dyan talaga, pinapatiktik ko yan lahat para sigurado na hindi magkakaroon ng problema yung susunod na gagawin natin. Kasi akala mo ayos na, yun pala may kapak pala itong mga to. So yan nga yung paraan natin. Dapat i-back to zero mo na lang, alisin mo na lang lahat yan. Tapos gamitan mo ulit ng adhesive mga kamusta. So para hindi kayo magkakaroon ng problema. Yan. So buo yan, tatanggalin natin. Tapos papalitan na natin ng tiles yan. Okay, so cob ceiling installation na tayo mga kamusta. Para may lagay na natin. So double drop tayo. Bali, ang mangyayari yan, 25 yung para sa drop, yung sa cob niya, tapos 20 para sa drop niya. So, iwanan muna natin yung tropa dito at pupunta tayo sa Bagahabag project. So, tara. Ayan o. Ginagawa na nila kaagad dito yung double lock natin, tapos diretso pa dito. Okay, so tara. Ay, makulimlim talaga. Dito na tayo sa site. Na. Lista kita so di lang lista kita. Di man makita parenas render. Render lista. Pangko di Bagahabag ay Rojas. May isang render dito. May isa o dada duwa. So nakulayan na to. Ayos na. So mamaya tatapusin na yung electrical na ito. At yan ang gagawin ng tropa ngayon. Kulay na lang. Okay, so dito ayos na rin. Kapag first coat na rin tayo. So diretso na to. Finish mga kamusta. Ayan, so mamaya pa-final coating na kami. At mayroon tayong ilalagay pa dito na kulay na ito. Tapos yung box na yan. Tapos ilalagay ito. Ayan. So bukas mafi-finish na to lahat mga kamusta, no? At mamaya ilalagay na rin nila yung cob light niya. Tapos yung mga pin light. Yan ang gagawin ng tropa mamaya. Okay, so dito tayo sa may pinaka-terrace natin o kaya garage pala. Yan, hindi terrace. So garage to. So naka-double coating na tayo o kaya pangalawang coating na to yung ginagawa ni Bayaw ngayon. So cement board to mga kamusta. Ngayon, ito hindi pa to na pipinturahan. So kung napapansin nyo, parang namumuti na siya o kaya talagang puting-puti na. Kasi nga, ang ginagawa namin pagka nagmamasilya kami, kapag lalo kapag hardiplex talaga mga kamusta, o kaya naman cement board, talagang todo batak yan. Yan ang ginagawa natin. Halos lahat yan binubuo natin na batakin. Kahit anong board naman, yun ang ginagawa natin. So konting habol na lang, then liha, tapos diretso primer na tayo. Iwanan natin yung tropa. Ayan si madam. Sige po ma'am, punta na ako. Tara, sa kabilang project muna tayo. Yun, umaraw na. Maganda yung panahon. Hopefully, dire-diretso na mga kamusta na.
si Uncle Jong. So ito na yung takip ng pantry natin. Uncle Jong, balik rin muna natin. Whitey. Wait, yun o. Ayan o. So ito na yung pinakat ko kahapon. Ayan. So ito kasi yung shelves nung ating door opening nung ating pantry. Ayan. So ito yung sidings. Ang purpose ko niyan, pagka yung mga bottle ang ilalagay dyan, para mas madaling kumuha. Tsaka mas lighten siya. Mas magaan siya tingnan mga kamasta, no? Kasi kung buo yan, compare natin yung buo, eh parang masakit sa mata. So yan yung pinagawa ko sa tropa. Nabutasan na rin yung kwanto. Meron siyang yung stainless. Ayun, stainless na. Yan. Okay. Yan yung magiging stopper natin. Uncle Jong, kamusta? Nagguri-guri ka. Ayan, so dito, ayan o. Tapos na yung tiles natin dito. So pinarehas na natin yung kulay dito. At para buo na. So ngayon, okay na. Tapos ito, may tatiles na rin no. Tapos yung bubong natin doon, matatapos na rin. Anong gagawin natin ngayon? So akit tayo sa taas. Tapos taas. So ayos na tayo dito. Pinapa-cover ko na lang lahat. Ito, matatapos na to ng Uncle Jong. Tapusin nyo na para maalis na yung mga kanya dyan. Ayan, kintab na. Linis pati. Yan, kagandahan niya pagka do ko finish talaga, mas gusto ko. Ganda mag-uploss. So dito naman, ayan, mamasilya na yung tropa. Ayos na. So ito talagang pinalagyan ko ng, ito open shelves to. May mga shelves na yan. Tapos the rest, ayan, dire-diretso na to. Ito sa third floor. Ito na. Ayan, so okay na. Ayan yung sinasabi ko na 1x2 lang yung lalagay natin na parang pinakakon niya sa taas. Para may kapit lang. Ayan, ayos na. Napakatibay na daw. So ayos na to. Kokobera na lang yan. Tapos dediretso pa natin doon sa ilalim. Ngayon bukas pwede na tayo magpintura doon. Okay. So dito naman sa isang room, papakabit ko na yung fluted mamaya pag natapos ng Uncle Jong yung pagbubuga. Pusin na yung bubugahan. Lalagay na tayo ng fluted ngayon. Then okay na. Okay. Yes. Lapit na matapos mga kamasta. Gagawin natin dito. Okay. So may mga gagawin pa tayo dito. Yung master's bedroom di pa ito tapos. Gawa nga nung may tumutuloy dito. So sabi ko tapusin na natin yung ibang rooms para magagamit na natin. So pinupunasan na ni Deo at magpa-primer na to sigurado. So yung pinupunas ni Deo yung acrylic paint mga kamusta, no? Yung acrylic thinner pala, hindi paint. Yan, so preparation tayo para sa painting works ng acrylic paint mga kamusta para sa ating metal na fire exit. So yun ang ginagawa ni Deo ngayon, pinupunasan niya para maalis yung mga dumikit na langis mga kamusta, no? So may nga nagkomento nga imposible daw na walang langis siya mga yan mga kamusta. Lahat ng mga metal na pinafabricate at kaya dinideliver kahit saang planta po yan, meron at meron niyang grease o kaya naman langis na dumidikit dyan. Kaya nga nagtataka yung iba bakit hindi basta-basta kinakalawang yan. Meron siyang chemical na hindi agad-agad kakalawangin yung ating mga bakal. So yan yung ginagawa natin ngayon para siguradong kumapit yung ating primer. Pinupunasan muna natin yan para siguradong kapit na kapit. Kaya yung mga nagko-komento, ito alamin nyo po muna mga kamusta, no? Bago kayo mag-comment kasi nga sabi ko minsan ang kaalaman naman hindi naman yan kailangan na sabihin na natin na alam ko na.
kailangan mo pa rin maging open-minded para sa mga bagay-bagay na kahit na maliit lang, at least meron tayong may dadagdag na idea para sa atin. Okay? Ayan, so fabricate tayo ng pang grind natin na tinatawag namin dyan plato. Yan yung plato na tinatawag namin. Kaya malaking bagay na mag-fabricate na lang tayo dyan ito kaysa bibili tayo ng yung mga guide na flap yung kasi yan balaan mo lang ng mga lihat pwede na. Ay, cha-champer pa daw to? Opo. Ano? Jollibee nga si Dig. Sige, bili na kayo merenda. Kung may malapit na Jollibee, o di note that talang kung makarubang, valid. Jollibee ko ma. Ngam ada jemot garot sentro. Merienda na. Boys, baba. So, merenda muna yung tropa. Ako nagmerenda na ako kanina. Yung tubig na lang ako sakali. Yeah. Merenda na. Merenda yung tropa. Tara. Ito taas. At tingnan muna natin bago tayo uuwi. Nag-estimate para sa ibang mga proyekto. Okay. So ito yung pinagawa ko para kumapal. Ganun din sa kabila. Tapos ito, pina-adjust ko na to para dalawa. Ayan, cute na. So kailangan lang talaga to ng may tungtungan para palagay ng mga gamit na. Matapos yan. Ayos na itaas? Linis naman yan. Ay, linisan. Check natin kung okay na. Kasi tapos na daw. So maglilinis na sila dito. Ayun. Ayos na. Ayan, no? So ilalagay na lang yung floated mga kamasta. Then ayos na. So yung floated natin meron dyan. Tapos dito sa back ng TV na to. So malalagyan niya ng floated. Then yung mga takip na lang yan. Ayan, ayos na. Ganda na. Ayan, so nagamit tayo dito ng liquid tile na penetrating sealer mga kamasta. Ano nga ba yung purpose natin kung bakit tayo gagamit yan? So yan yung unang ipapahid muna natin dito bago tayo mag-masilya at mag-primer. So kung mapapansin nyo, zinc focus ito. Ayan, para hindi masira tong plywood natin. Kahit na mga uri ng mga kahoy, mga things na pwedeng gamitin to. Ayan, Davies na liquid tile penetrating sealer. Yan ang papayag natin. Mas maganda kung ang coating nyo dito, gagamit kayo ng mga 2 to 3 coats mga kamasta para sigurado. So yan ang una natin ipapahid bago natin siya primeran, tapos diretso masilya na to. Okay. Para hindi masira yung cabinet natin. If ever na magkaroon ng tulo yan, o kaya tulo o kaya patak ng tubig, hindi yan masisira kagad. O kaya naman, hindi talaga masisira. Yan ang kagandahan niya. So gumamit kayo na ito. Davies na liquid tile penetrating sealer. Pahid na. Ayan. So pahid na natin yung penetrating sealer. Ito medyo masangsang lang ilong pero si Adrian sanay na daw. sanay na. Bakit kaya mga kamasano? Lahat ng mga pintor payat. Si Adrian. Pero si Bayo Noel mataba, no? Lang mataba. Sinunod lang mataba. Bayo Noel lang mataba. Okay, so ayos na to. Yung isang takip na lang ilalagay natin dito sa parte na. Yan, yung ginagawa ni Berel ngayon. So
So dito grinding na lang ginagawa ni Orly. Nice na tayo dito. Grinding tapos pipintura na tayo dito para bukas. Ayan. Ayan. So ayos na lahat mga kamusta, no? Pag napinturahan na yung mga cabinet natin, diba, sabi ko medyo na-excite talaga ako. Sir, na-excite ako gawa nga nung gusto ko makita ko na yung outcome. Kasi kung sa 3D lang parang kulang eh. Magkaiba lang kasi yung 3D outcome niya, makikita mo na. So pupunta na rin tayo mga kamusta. Dito na lang din yung video natin. Maraming salamat muli sa inyong pagsama ngayon sa maghapon mga kamusta. Kay Madam Len, kay Sir Rudy, kay Mrs. niya, tapos sa Abel, kay Madam Abel. Thank you so much. Yung susunod na proyekto natin, babalik tayo doon sa Santa Fe kay Ma'am Maria. So abangan niyo yan mga kamusta. Yan, mag-ingat po kayo lahat. God bless everyone. Bye!